Isang magandang hapon po sa ating lahat at malugod na pagbati mula sa Future Earth Philippines. Welcome po sa 92nd episode ng The Filipino SDG Action Hour. Muli niyo kaming samahan sa isa't kalahating oras ng exciting at makabuluhang talakayan tungkol sa mga paksa na napapanahon at tiyak na kapupulutan ng aral at karunungan. At sa hapon pong ito, pag-uusapan natin ang topic na pinamagatang paghahambing ng bisa ng Ingles versus mga wikang Pilipino bilang medium ng pagtuturo mula 1953 hanggang 2008. So, ako po, napatanong ako ng question na to. Ano nga ba ang kahalagahan na maiparating ang kaalaman at impormasyon sa wika o lingwahe na epektibong maiintindihan ng mga tagapakinig o audience natin? Marahil magkatanong kayo, ano naman ang kinalalaman ng lingwahe o wika sa SDG? Ay, napakalaki po. Kasi ang lingwahe po o wika ay sumasagot sa mga suliranin tulad ng magandang kalidad ng edukasyon na siya ding magkatawid sa disenteng trabaho at magpapababa ng inequality o hindi pagkapantay-pantay at makakapagpababa po ng kahirapan maging ang kagutuman po ng ating populasyon. Naniniwala po ako na mahirap pong matuto at makaunawa kung hindi ito maihahayag sa lingwahe o wika na epektibo at madali nating mauunawaan. Kaya po, ito lang po, exciting pong malaman kung ano yung datos na ipakikita sa paghahambing ng Ingles versus Filipino mula noong taong 1958 hanggang 2008. Ito po ibabahagi sa atin ng ating panauhin sa hapon na ito. Siya po ang founder at kauna-unahang pinuno ng Personality and Individual Differences Laboratory sa University of the Philippines sa Diliman. Siya po ang naging profesor sa mga kurso sa personality traits, personality and ability measurement, and psychological statistics. Naging consultant din po siya sa mga major tests o pagsusuri sa Civil Service Commission, the Career Executive Service Board, at sa Philippine Coast Guard. Kalakip po ng kanyang career bilang professor ang kanyang kontribusyon sa mga international publications, Centennial and Diamond Jubilee Grants at iba't ibang parangal at pagkilala. Siya po ay nakapagtapos ng Bachelor of Arts in Psychology sa UP Diliman at ang kanyang pong doctorate naman sa Differential Psychology from the University of Paris Nanterre. He was president of the National Research Council of the Philippines from 2020 up to 2022. Sa hapong pong ito, mga tagapakinig, let's all welcome Dr. Gregorio E.H. Del Pilar. Maraming salamat, Mark. Gusto ko lang idagdag doon sa nabanggit ni Mark yung mga dahilan kung bakit ang wika ay mahalaga para sa SDGs, no? Alam natin na ang SDG number 4 ay quality education. At siguro, wag natin pong kalilimutan na kung gusto nating isulong ang napaka-ambisyosong mga layunin ng Sustainable Development Goals, kailangan po ay hindi lamang ang mga mananaliksik ang kikilos, hindi lamang po ang mga taong may mataas na antas ng edukasyon o yung mga college graduates, kundi dapat po ang pinakamalaking bahagi ng ating bayan, no?
kasama natin dapat sa pangangalaga ng kalikasan, sa pag pagtitiyak, no, ng ating mga binobotong mga uh, opisyal sa pamahalaan ay mapagkakatiwalaang isusulong ang kagalingan ng bayan. Ang mga bagay po na ito ay hindi simple, no? Kung gusto natin na makilahok ang pinakamarami sa ating mga kababayan sa mga makabuluhang diskusyon tungkol sa ating kapaligiran at kung paano tayo pamumunuan, dapat po tulad nga ng sinabi ni Mark, dapat po nagkakaintindihan tayo, nakaiintindi tayo ng mga diskusyon na may kalaliman at ng mga babasahin na nagtatalakay ng sari-saring mga issue. So, ito po ang aking paghahayag ngayong hapon. Ang pangkalahatang balangkas po ng aking paghahayag ay may dalawang bahagi, no? Sa unang bahagi ay titingnan po natin ang 17 pag-aaral na naghahambing sa bisa ng isang wikang Pilipino at ng Ingles bilang wikang panturo. At sa pangalawang bahagi po naman ay titingnan natin ang mga kaugnay na pag-aaral na hindi na naghahambing kundi na nagpapakita o tinitingnan ang bisa ng Ingles bilang wikang panturo. Alam po natin na ang wikang Ingles ay ang pangunahing wika na ginagamit sa ating sistemang pang-edukasyon. So ito po ang titingnan natin sa pangalawang bahagi. So yung pong 17 pag-aaral ay mga nailathala o nakabind sa mga aklatan na may buong ulat ng pag-aaral kasama ang mga detalye ng metodo at kinasapitan. Meron po namang apat na malakihang pag-aaral na meron pong apat na malakihang pag-aaral na tumagal ng ilang taon o kaya ay sumakop sa malaking bahagi ng bansa. 5 ang disertasyong pangdoktorado, 5 ang thesis pangmasterado, at 3 ang ulat ng pananaliksik para sa mga titulong masterado. Ang batayang istruktura ng mga pag-aaral na ating titingnan ay ang disenyong experimental o quasi-experimental, no? Pamilyar na siguro ang marami dito pero hayaan yung pasadahan ko ng mabilis ito. Kapag ito po ang pinaka-istriktong disenyo sa social sciences, yung experimental design, kung saan ang prinsipyo po ay pagpapantayin natin ng husto, no? Hanggat sa makakaya natin, pagpapantayin natin ng husto yung ating dalawang grupong pag-aralan. Pagkatapos ay padadaanin natin dun sa intervention, no, yung gusto nating sa kaso na ito, yung isang grupo tuturuan sa wikang Pilipino, yung isa naman tuturuan sa wikang Ingles. Sa isang wikang Pilipino, no, hindi Pilipino lang, yung isa naman sa Ingles. Matapos ang isang takdang panahon ay susukatin natin ang kanilang ang bisa ng dalawang wikang panturo na ito. Karaniwan po ang ginagamit ay panukat ng natutunan, no, ng mga lumahok sa pag-aaral, pero meron pong dito po meron pong mga 4 na pag-aaral na ang ginamit ay isang panukat ng kahusayan ng gamit ng wika sa klase, no, sa diskusyon, sa pakikipagpalitan ng guro at ng estudyante. Ang mga pag-aaral po ay tumagal ng ang pinakamatagal po ay 6 na taon, merong pong 4 na taon, merong 2 taon. At yung pong mga master's thesis, ito po ang pinakamaikli. Kung hindi ako nagkakamali, merong isa na tumagal lamang ng 1 buwan. Pero ang karamihan po ay 1 taon ang tagal o mahigit. Ngayon, paano po natin pinagtutumbas o pinagpapantay yung dalawang grupo, no? Mahalaga po ito dahil ito ay may kinalaman sa tibay o sa validity ng resulta ng ating pag-aaral.
Ang pinaka-istrikto pong pamamaraan ay ang paris-paris na pagtutumbas, no? Ayon sa mga salik na sa tingin natin ay makaaapekto dun sa gusto nating sukatin. So sa ating sitwasyon, sa ating tinitingnan ngayon, maaring makaapekto ang kasarian, ang edad, ang IQ at bilang ng mga araw na pumasok sa klase ang estudyante, no? Ang kasarian po ay mahalaga kasi hindi ko alam kung alam niyo pero ang nakita po sa maraming pag-aaral na ang mga babae ay mas mahusay, mas matataas ang grado sa eskwelahan. Obvious po na ang mas matatandang bata ay mas marunong kaysa sa mas bata, no? At yung kahit po yung bilang ng mga araw na pumasok sa klase ay gusto natin pantay yung dalawang grupo, no? So, maliban dyan, maari ding pinagpapantay din ang dalawang grupo sa katangian ng mga magtuturo, ng mga guro, no? Yung kwalifikasyon pang edukasyon ng magtuturo, ang bilang ng taon, yung karanasan, sa madaling salita, yung kanilang karanasan at yung kanilang kahusayan. So, paano po ginagawa yung paris-paris na pagtutumbas? Titingnan yung lahat ng kwanator, itong factors na ito, no? Halimbawa, magbibigay muna ng IQ test o magbibigay ng isang pre-test doon sa gustong sukatin at the end of the intervention period. Tapos, gagawa ng paris-paris, no? So, kung makakakuha tayo halimbawa ng 100 mga bata na magkakapares, meron tayong 50 pares, no? At saka natin hahatiin bawat pares sa pamamagitan halimbawa ng flipping ng coin, no? Hahatiin natin sila dun sa ating control group at sa experimental group. Ito po yung dalawang grupo natin sa isang eksperimento. Okay. So kapag ganun ang nangyari, yung pong kalalabasan, magiging pantay, di ba? Doon sa sa IQ halimbawa, doon sa bilang ng araw na pumasok sa klase, pag tiningnan natin yung dalawang grupo, lalabas na pantay yun dito sa mahalagang mga salik na ito na maaring makaapekto sa resulta ng ating pag-aaral. Tapos, titiyakin din na ang mga guro dun sa dalawang grupo ay magkapantay dyan sa mahalagang mga salik na nakikita ninyo sa screen. Pangalawa po sa pagka-istrikto sa pagpapantay ng dalawang grupo natin ay ang random assignment ng mga kalahok, no? Dito po naman yung yung pong lalahok sa ating pag-aaral bagamat hindi natin pagpaparisin, gusto po natin malaki yung bilang ng ating yung ating mga kalahok. Tapos ganun din, random assignment. Mag-flip tayo ng coin o ibang pamamaraan ng randomly pipili, no? Kung saan sila ilalagay. Kasi kapag ganun ang nangyayari, pinapalagay natin na yung iba't ibang salik na makakaapekto sa ating resulta ay nahahati rin ng pantay. Habang mas malaki yung ating bilang ng mga kalahok, mas yung mga laws of probability nagfa-function, hindi ba? Kaya ayon sa laws of probability, kapag meron kang halimbawang 100 pares, no? Halimbawa ganito, meron kang 200 kalahok. Yung 100 magagaling. Yung pangalawang 100 hindi masyadong magaling. Kung bawat isa rito, i-flip mo yung coin, ano, tapos ilalagay mo sila dun sa experimental o dun sa kabila, ang mangyayari dun sa 100 na magagaling, mahahati 50-50. Hindi, syempre, according to the laws of probability, yun ang pinakamalamang na mangyari, ano. Hindi naman siguro mag-i-eksaktong ganyan. Tapos, yung hindi masyadong magaling, ganun din yung dapat ang mangyari. Mahahati rin sila ng 50-50 o malapit sa 50-50. So, yung dalawang grupo natin, kalahati magaling, kalahati hindi masyadong magaling, at gayon din yung kabilang grupo. Okay. Yung pangatlong pamamaraan, yung random assignment naman ng mga klase. No? So, meron kang mga klase na handa ng turuan. Ang gagawin mo na lang, randomly i-assign mo sila sa experimental o sa control group
para rin ito maiwasan na magkasama-sama yung mga magagaling, yung mga motivated sa isang grupo, tapos hindi doon sa isa. No? So, nagbabalanse mo rin. Tapos, pang-apat, ang ginagawa, kapag ang gagamitin mo ay yung ito pwedeng gamitin actually sa lahat, no? Doon sa tatlong nauna kong binanggit, pwedeng ipakita ng mananaliksik na magkapantay ang mean ng dalawang grupo sa IQ, sa motivation, sa isang pretest, o kung anumang salik na sa tingin niya ay makaaapekto ng ating gustong tingnan. Okay? So, yung ating pong mga pinag-aralan, mga pag-aaral ay pumasa dito sa standards na ito. Stricto po ang kanilang mga pamamaraan at gumamit po ng mga karapat-dapat na mga metodo sa paraang experimental o quasi-experimental. So, yung pong tingnan po natin yung labing pitong pag-aaral. Ito pong unang 8 ang nakikita natin sa slide ngayon. Ano? Sa unang column po, yung may akda, siguro baka nakikilala ng ilan sa inyo yung pangalan ni Aguilar na siyang nanguna dito sa ganitong klase ng pag-aaral. No? Sa Iloilo niya ginawa ang kanyang pag-aaral sa mga bata na dumaan sa grade 1 at 2. Longitudinal itong pag-aaral na ito at sinukat niya ang resulta sa reading, arithmetic, social studies at language. Ang tinapat niyang wika sa Ingles ay Hiligaynon, no? Na siyang wika ng mga bata. Pagkatapos po yung pag-aaral ng Bureau of Public Schools na ginawa noong 1956 pero inilathala noong 1960, ito naman po ay cross-sectional. Ibig sabihin, isang taon lang meron silang sample na grade 3, grade 4 at grade 5. Tapos tiningnan din yung parehong mga asignatura tulad ng ginawa ni Aguilar. At ang wikang tinapat sa Ingles ay Pilipino. Mahalaga po itong pag-aaral na ito kasi ginawa ito sa 5 probinsyang hindi Tagalog. No? Sa Ilocos, sa Albay at sa Sorsogon, at sa Negros at sa Cebu. Parang tinitingnan nila na itong mga bata na hindi Pilipino ang inang wika, no? Sila ba ay makikita rin ba natin yung sigurado tayo na naimpluwensyahan ito nung pag-aaral ni Aguilar. No? So yung nakita ni Aguilar na mas nauna na ako anyway, uh, um, naimpluwensyahan ito nung pag-aaral ni Aguilar. No? So yun ang gustong tingnan ng Bureau of Public Schools. Alin ba ang lalabas na mas mabisa dun sa dalawang wika na yun, Pilipino o Ingles, dito sa mga batang hindi Tagalog ang inang wika. Pagkatapos po, yung kay Davis, ito po, malaking pag-aaral din po ito. Tumagal po ito ng 6 na taon, ano? Ang ginawa sa probinsya ng Rizal. Ang pinag-aralan po ni Davis, maliban sa social studies, ay health and science, at ang arithmetic po ay hinati niya sa arithmetic computation at arithmetic word problems. Hindi ko na po titingnan yung iba. Nakikita niyo po na ito po ay ang asignatura po siguro ang mahalagang tingnan, ano? Social studies at science at arithmetic. At ang mga grado po ay iba't iba mula sa grade 1 hanggang sa first year high school dito sa slide na ito. Tapos ang wika ng mga kalahok ay may mga pag-aaral din na ginawa sa Bicol maliban sa mga nabanggit ko na. Tapos yung pong nalalabi doon sa ating uh, uh, mga pag-aaral, ito po ang nakikita natin. Ito, chronological po itong ayos na to, ano? At makikita ninyo na nung mga 1970s, mula 60s at 70s, nung 70s na, tumataas na yung antas ng pinag-aaralan. Ano? Nagsimula sa pinaka-basic, sa grade, sa mababang paaralan, tapos tumataas na hanggang nakaabot sa kolehiyo, yung pag-aaral ni Ciceron. Noong 1978, first year physics, no? Sa Batangas po ito ginawa. At bumalik ulit, ganito po ang kalakaran hanggang 1982. Pero noong 2011, iuulat ko rin yung pag-aaral ni Walter and Decker na ginawa sa grades 1 to 3.
sa reading, math, English at Filipino na ang wikang pinag-aralan ay lilubwagin sa Kalinga. Ito po ang ginamit sa pagtuturo sa mga bata. So, tingnan po natin ng mga asignatura. Maliban sa binanggit natin kanina, pinag-aralan din ng advanced arithmetic, geometry, chemistry, algebra, advanced algebra, ang banggit ko na ang physics, biology at biology. Sa nga po pala, okay lang po sa akin kung meron po kayong katanungan, hayaan niyo po akong magsabi kung mas mabuti na sa dulo natin sasagutin o kung pwede ko nang sagutin agad para nang sa ganon ay malinawan natin kung meron kayong pansamantalang hindi masyadong maunawaan at makagambala sa inyong pagsunod sa mga sumusunod na bahagi ng pag-aaral. Hindi ko po, ang nakikita ko po ay ang aking screen. Kaya Mark, kung meron magtataas ng kamay, pakisabi lang sa akin. Ano? Sige po, sir. Ano po natin, i-entertain po natin ng questions po after po ng presentation, sir. Hindi, okay lang sa akin na Okay lang po ngayon. sa inyo, sir? Oo, oo. Ako na lang ang magsasabi. Kaya ginagawa yun kasi, di ba? Dahil Para po makakakwa interactive po. sa flow. Opo. Sa flow ng presentation. Pero sa akin, okay lang yon. Pero ako ang magsasabi kung sa dulo ko na sasagutin. Sige Okay? po. Sige. Salamat. So, tingnan natin ang kinasapitan ng mga pag-aaral. Okay, itong kay Aguilar, no? Actually, yung pag-aaral ni Aguilar, sinimulan nito 1948, natapos ng 1950, bagamat 1953 na naiulat, hindi naman ito nakagugulat, ano? Pati ang mga pag-aaral natin ngayon kung minsan na-delay ng ganito. Ang experimental group dito ay yung gumamit ng Hiligaynon. Ang control group, yung status quo, ang ginamit nila English, no? Dahil noon, nung panahon na iyon, English ang ginagamit mula grade 1, no? So naisip ni Aguilar na subukan ang pagtuturo sa Hiligaynon at ang kasama dun sa grupong tinuruan sa Hiligaynon ay malaki itong grupo na to. Ito ay merong 960, tapos ang control group ay 1,360. Pero ang nakikita nyo dyan, yung N, 188 lang nung grade 1 at naging 207 sila nung grade 2. Bakit ang liit? Kasi nga pinagpantay-pantay yung mga estudyante sa edad, sa IQ, sa bilang ng araw na pumasok, at sa socio-economic status na batay sa trabaho ng tatay. No? So, ang napagparis-paris lang nila, mas maliit na bilang, kaya't ito lang ang sinali sa pag-aaral. So, ano ang nakikita nating resulta dito? Kung titingnan natin, ang mga average, no, para sa Hiligaynon ay mas mataas, di ba? Para sa lahat ng asignatura. No? Longitudinal itong pag-aaral na to. So makikita natin na pagdating sa grade 2, lalo pang mas lumalaki ang mga lamang, hindi ba? Pagdating sa language, napakalaki niyan. Ito napakalaki rin. Tapos kung gagawa tayo ng statistical test, actually ginawa ito ni Aguilar, ang lahat ng nakapula ay significant at 0.01. Yung nakaitim hindi umabot ng significance, no? Pero maliban doon, ang resulta ay malinaw pabor sa Hiligaynon. Okay, tingnan naman natin ngayon ang pag-aaral sa Bureau of Public Schools, no? So ito naman ginawa noong 1956 tulad ng nabanggit ko at kinontrol, very well controlled din ito. Lahat nung mga kinontrol ni Aguilar, kinontrol din dito. At maliban sa IQ, halimbawa, kinontrol din ng initial scholastic ability. Sa madaling salita, binigyan ng pretest yung mga bata sa reading, arithmetic, social studies at language at pinagparis, kasama yun sa pagpaparis-paris ng mga lumahok, no? So ito ang dahilan kung bakit iba-iba yung N ng para sa grade 3 halimbawa, ibig sabihin niyan na mas madali yung pagpaparis sa ibang asignatura at mas mahirap dun sa iba, no? Ayan, iba-ibang N.
Pero tingnan ninyo ulit ang trend, no? Alin ang mas nakahihigit? Mas nakahihigit yung nasa taas, Pilipino, no? Ah, yan, sa grade 3, sa grade 4. Ito, napakalaki nito sa language, no? At sa grade 5, language, English at Pilipino, no? Ito, ang laki-laki rin ito. So, sa statistical test na ginawa, lahat ito significant, yung nakapula 0.01 at yung nakaitim 0.05. Okay, itong pag-aaral ni Davis na ginawa sa Rizal, no, tulad ng sinabi ko kanina, ito ang pinakamatagal na grades 1 to 6 ito at um, medyo kakaiba ang disenyo ng pag-aaral sa Rizal, ano? Tatlo ang grupo, hindi lang dalawa kundi tatlo. Yung unang grupo sa kaliwa, tinuruan ng Pilipino mula grade 1 to 4. Yung pangalawang grupo, Filipino grade 1 at 2 at English grades 3 at 4. Tapos tinuruan ng English mula grade 1 yung grupo sa kanan. Pagkatapos ng grade 4, sinukat silang lahat ang kanilang natutunan. Pagkatapos ay lahat sila nag-English mula grade 5 at grade 6. In other words, napunta sila dun sa pangkaraniwan na ginagawa sa lahat ng paaralan sa Pilipinas noon. Grade 5 at 6, lahat English. No? Tapos sinukat ulit ang kanilang natutunan. Pero ang iuulat ko lamang ay yung resulta na ang dalawang grupo, no? Yung nasa kaliwa at nasa kanan para iayon doon sa ibang mga pag-aaral na tinitingnan natin. Yung tinuruan ng sa Pilipino lang at tinuruan ng sa English lang, no? Sa loob ng 4 na taon. So ang iuulat ko lang ay yung resulta dito, yung pagsukat noong grade 4. Iba ang istruktura nitong maraming kaibahan itong pag-aaral ni Davis dun sa ibang mga pag-aaral, no? Kasi ang pakay ay naiiba. Yung pakay nung ibang mga pag-aaral, basically, yun no? Parang gusto nilang suportahan yung kanilang haka-haka na ang mga wikang Pilipino ay mas epektibo sa wikang Ingles. Ito ay 1950s na to, no? 50 taon na ang Pilipinas sa ilalim ng sistema kung saan ang ginagamit ay wikang Ingles, yung predominant medium of instruction. At siguro napapansin ng mga guro no na parang baka mas effective ang wikang Pilipino no kaysa sa Ingles. So, yun ang kanilang gustong suportahan, malamang no. Pero itong pag-aaral sa Rizal, ito ang pakay to find out the relative effectiveness of introducing English as the medium of instruction at 3 different points in the elementary grades. Sa madaling salita, yung grupo sa kanan, grade 1 ang simula ng Ingles, di ba? Pagkatapos yung pangalawang grupo, grade 3 sisimula ng Ingles. At yung pangatlo, grade 5. Ang makikita natin dito na nakatuon yung pag-aaral sa Rizal sa Ingles. Gustong makita yung bisa ng Ingles no? Sa pagtuturo. Actually, ito ang pinakamalaking pondo mula sa lahat ng mga pag-aaral nakakuha ng Rockefeller Grant. Ang proyektong ito na ibinigay sa UCLA na siyang gumawa ng pag-aaral, no? O nangasiwa doon sa pag-aaral. Okay. Dahil sa diin na ibinigay ng pag-aaral na ito sa wikang Ingles, yung mga yung pagtuturo ng Ingles parang ganito nangyari, no? Yung grade 1 and 2 teachers na nagtuturo ng Ingles, binigyan ng 10-day seminar with demonstrations and discussions of the methods to be employed in teaching English as a second language. Yung grade 3 and 4 teachers, binigyan ng regular 8-week summer session
ng undergraduate course on the teaching of English as a second language at the Philippine Normal College, PNU na ngayon, na free ang tuition, academic credit given by PNC, at free manuals and textbooks. Sa grade 5 at 6 meron din, pero hindi ko nababasahin yon dahil nakatutok tayo dun sa resulta ng grades 1 to 4. Pero babanggitin ko rin na merong monthly conferences throughout the school year where demonstrations of methods for English second language teaching were held and problems were discussed. By the way, ito nga pala ay nasa pages 25-26. No? Kinopya ko verbatim ito mula, well, almost verbatim from the book para dun sa mga gustong tingnan itong libro. Kasi nga, kung medyo kakaiba ito at nakakagulat na parang nakalimutan nila yung pangangailangan na pagpantayin yung mga grupo doon sa diin na ibinigay sa pagtuturo ng Ingles. Tapos finally, yung binigyan yung mga nagtuturo ng Ingles o yung mga nag-attend ng conference allowance for expenses in attending the summer sessions and the monthly conferences. Walang binabanggit na ganito na binigay sa mga nagtuturo sa Pilipino. Dahil dito so ito ang naging resulta noong dalawang grupo na tinuruan ng 4 na taon sa Pilipino at sa Ingles. Makikita natin na sa social studies, nakalalamang yung tinuruan sa Ingles, sa health and science, ganun din, bagamat hindi masyado. Sa arithmetic computation, Ingles, malinaw. Pero sa arithmetic word problems, nakalalamang yung tinuruan sa Pilipino, bagamat maliit lang yung lamang. Pero dahil nga doon sa kakulangan sa pagpapantay doon sa trato doon sa dalawang grupo, makikita natin doon sa foreword nung libro kung saan inihayag ng may akda si Davis yung kanyang yung resulta ng pag-aaral na ito. Ito ang sinabi ni Clifford Praetor na siyang nagsulat ng foreword. One of the most difficult problems in experiments of this type is to equate effectively for the various groups of pupils such factors as motivation, supply of teaching materials, and the training of teachers. Yet, there are strong indications that these may be crucial elements in any language learning situations. So, mahirap itong gawin, pero dapat siguro ang phrasing nito ganito, Unfortunately for this study, there are strong indications that these may be crucial elements in any language learning situation, including this one. Hindi ko nababasahin yung pangalawa. Pwede natin balikan yan sa dulo kung meron tayong panahon. Pero ito, makikita natin na yung mismong nagsulat ng foreword ay pinansin itong bagay na ito. Okay. Tumungo naman tayo ngayon doon sa, hindi ko, tatalakayin ko lang pagkatapos nito, isa pa. Tapos noon, titingnan na lang natin ang mabilisan yung resulta ng iba. Pero itong kay Mogol, Tuy, Santos at Esclabanan ay mahalagang talakayin din ng hiwalay dahil kakaiba rin ang kanilang disenyo. Ang kanilang ginamit na bisa ng wikang panturo kung paano kahusay yung gamit nito sa loob ng classroom. Kapag ang wikang panturo na ginagamit natin ay mahusay o epektibo, ano makikita natin? Makikita natin na ang pagtuturo ay may kabilisan, Hindi naman siya mabilis na mabilis, pero hindi siya bumabagal, Pwede natin sigurong masabi na kapag hirap ang mga estudyante, pati na ang guro, doon sa wikang ginagamit, mas mabagal ang takbo ng diskusyon. Pero kung hindi, kung epektibo itong nagagamit, mayroong normal o yung hindi nakakagulat na bilis. Yung tamang bilis lang na nasusundan ng mga estudyante. Isang isang indice yun, yung bilis. Pangalawa, ano pa? Siguro yung pag-iimbita ng mga teacher sa mga estudyante para sumagot, Hindi yung tipong what is the capital of ganyan, O kaya
napakasimple yung mga tanong, kundi nakakapag-imbita ang mga teacher na mag-explain ang mga bata at nakakasagot ang mga bata doon sa mga mas komplikadong mga katanungan. Ganon. Ang kalidad ng diskusyon sa klase, no? Isang indice rin yan. Tapos, on the other hand, yung bang wika, dun sa gamit ba ng wika, kailangang ayudahan ng teacher yung estudyante o hindi? No? Nagkakaunawaan ba ang mga estudyante sa isa't isa at sa guro? O kuminsan nawawala sila, hindi sila nagkakaintindihan. So ito po ay pwedeng gawan ng mga indices at ito po ang ginawa nila nitong apat na ito. No? Nakikita nyo po yung 1 to 9. Ang dami ng ginamit nilang indices. Number of pedagogical phases completed. No? Kasi po, hindi tayo specialist sa education, pero apparently, kapag nag-i-introduce tayo ng topic, no, dumadaan tayo sa 5 pedagogical phase, no? Engage, explore, explain, elaborate, tapos evaluate. 'Di ba? Ngayon, ang methodology po rito sa pag-aaral na ito ay nag-record sila 2 beses ng 30 minutes na takbo ng klase, no? Pagkatapos, binibilang nila doon kung ilan ang pedagogical phases na nadaanan. So, kung merong paksa, let's say, merong 2 paksang dinaanan sa 30 minutes na yon, dapat merong 10 pedagogical phase na dinaanan kung maganda yung takbo nung klase, hindi ba? Pero kung hindi, baka hindi nagawin yung evaluation phase, baka hindi nagawin yung elaboration phase, tatalo na kaagad dun sa susunod dahil kailangang makatapos ng isang particular na bilang ng mga paksa. So yan ang ibig sabihin ng number of pedagogical phases completed. Tapos level of pedagogical moves, level of thinking, etc. Sa 7, 8, 9, ito po yung negative indices, no? Yung queuing, yung inaayudahan, yung shifting, code switching, no? Lilipat sa kabilang wika, at yung miscommunication. Ngayon, itong nga palang apat na to, iisa ang disenyo, no? Ang ginawa ni Mogol, ni Tuy, ni Santos at Esclabanan, sila po ay mga nagdoktorado sa UP College of Education noong 1977. Pinaghati-hatian nila yung mga estudyante sa grades 1, 3, 5 at first year high school. At ang ginawa po nila ay pinag-aralan nila ang 2 asignatura, Agham at Agham Panlipunan, Science at saka Social Studies, at ginawa nila ito sa Katagalugan at sa Kabikulan. No? Medyo elaborate ang design. No? Okay, so ano po ang kanilang na nakita? So ang ganito po ang sabi natin 2 rehiyon, Katagalugan at Kabikulan, 2 medium ang pinaghahambing, Filipino at Ingles, at 2 asignatura, Araling Panlipunan at Agham, at na indice. So ang gagawin po natin titingnan po natin muna yung resulta ng Agham Panlipunan. Yan po. Makikita natin F. F kung nakakalamang ang Filipino, I kung nakakalamang ang Ingles. Pero nakikita po natin dito, ito po ang resulta ng statistical test. Ano po? Ang makikita po natin dito, puro F. No? Sa Araling Panlipunan, sa lahat ng indice, sa lahat ng grado, sa Kabikulan man o sa Katagalugan, mas epektibo ang Filipino, maliban na lang dun sa 2 naka-blank dyan. No? Kung saan magkapanday lang o hindi nakalalamang ang kahit anong wika. Pagpunta naman po natin sa Agham, iba ang itsura. Dito po makikita natin na walang nakalalamang sa Ingles at sa Filipino, maliban doon sa iilan dyan na nakikita natin. Kung bibilangin natin yan, makikita natin na meron sigurong konting lamang ang Filipino, 8 ang lamang niya, habang ang Ingles ay merong 4 na lamang. No? So ang conclusion po ng mga may akda ay sa Agham hindi nakalalamang ang kahit aling wika para sa kung ang titingnan ay ang husay ng gamit ng wika sa classroom.
Ah, so finally, itong kay Walter and Decker noong 2011, ginawa po ito sa Lubagan sa Hilagang Kalinga noong inilathala, ginawa yung pag-aaral noong 2008, bagamat nagsimula po sila actually mga 1999 pa lang, nagsimula na sila ng na kuwan sila kasi tumugon sila dun sa panawagan ng Secretary of Education noon, si Andrew Gonzales, si Brother Andrew, kung natatandaan ninyo, na naghikayat siya na magsaliksik daw ng mga makabagong pamamaraan ng pagtuturo ng literasiya. No? At naisipan nitong mga si Walter and Decker po ay mga miyembro ng Summer Institute of Linguistics, kaya nakipag-collaborate sila dun sa mga teachers na kilala nila roon ng napag-aralan yung pagtuturo sa wika ng lugar na lilibuagin ang tawag, lilubwagin. So noong pong at mga 1999, 2000, nagsimula po silang gumawa ng mga libro, nag-train sila ng mga teachers, in-standardize nila yung orthography ng lilubwagin. At pagdating po ng 2005, inilunsad nila yung pag-aaral. No? Ito po ay kinasangkutan ng 394 na mga estudyante, at ito po ay longitudinal po yung pag-aaral. No? At tinest nila yung mga estudyante na dumaan sa 3, 2, at 1 taon doon sa programang paghambing. No? Ang mga kalahok ay galing sa 5 pinakamalalaking eskwelahan sa Lubwagan. Yung control group po, ang ginamit po ay yung kung ano po yung status quo, no? Filipino para sa makabayan at sa subject na Filipino, at English naman sa pag-aaral ng reading, pagbabasa, math at English. Yung experimental group naman po ay gumamit ng lilubwagin para sa lahat ng asignatura kasama ang Filipino at Ingles. Sa madaling salita, nag-aral ng Ingles at Filipino itong mga bata na to gamit ang lilubwagin, kakaiba doon sa mga bata, karamihan ng mga bata supposedly natututo ng Ingles na English kagad ang sabak, natututo ng Filipino, Filipino kagad ang sabak. No? Kahit pa iba ang kanilang sinasalita sa bahay. So, pinaghambing ang epekto ng gamit ng dilubwagin sa 2 wikang pagturo sa pagbabasa, sa reading, sa matematika, sa Ingles at sa Filipino. Pero ang ibibigay ko pong resulta rito ay para lang doon sa mga ginamitan ng Ingles at dilubwagin. Sa madaling salita, hindi na muna natin po titingnan. Maari po na meron akong slide tungkol dun sa Filipino. Pero ang titingnan lang po natin ay reading, pagbabasa, matematika, at Ingles. No? Kasi itong 3 subjects na ito ang tinuro sa lilubwagin para sa experimental group, at Ingles itinuro sa Ingles para dun sa control group. So, ito po yung resulta. Makikita nyo po, iyan po ang baka mapansin ninyo na 94 ang estudyante dito sa sa grade 2, yung naka-2 taon. Bakit hindi pantay? Halos dapat pantayan hindi ba? Pero ang nangyari pala dito, merong isang nasa experimental group, dapat dilubwagin ang gagamitin ng eskwelahan, pero nag-insist yung teacher na ang gagamitin niya ay English. Kaya napunta sila sa control group. Meron nangyayari po yan sa mga field experiments. Ano po? So, kaya ganyan merong imbalance. So, ulit, makikita natin ano ang resulta. Ito po ang mga mean scores ng achievement test na ibinigay noong 2008 doon sa 3 grupo na ito na nakadaan sa 1, 2, at 3 taon sa programa. Ano po ang nakikita natin? Mas mataas po ang resulta ng mga nag-aral gamit ang lilubwagin. No? At lahat po ito ay significant. Ang lumalabas po sa computer printout ay 0.000. Ito po yung nakalagay sa libro nila, sa artikulo ni Walter and Decker. Ang katunayan po,
At 2011 na po ito kasi kaya nagre-report na ng effect sizes. Mataas po ang effect size nito. No? Alam po natin ang effect size na 0.80 ay itinuturing na mataas. Ito po ay 1.30 or higher ang effect sizes na nakuha dito sa mga resulta ito. Okay. So, yan po ang malalaking pag-aaral. No? Tingnan natin yung iba. Uh, Dito, tingnan natin yung huling column, alin ang mas nakahihigit. Pilipino po, sa lahat ng pag-aaral, walang kahigtan ang Ingles. Sa pag-aaral ni Malig, ni Tiangco, at ni Villaroman, wala pong nakahihigit sa Ingles o sa Pilipino. Kaya kung lalagumin po natin ang mga resulta sa simpleng pagbilang ng mga kung alin ang significant, pwede natin pong sabihin na dun sa 17, malinaw na wikang Pilipino ang mas uh, mas mabisa, no, sa 8. 5 ang kumikiling sa Pilipino, maliban dun sa 4 na pag-aaral nila Mogol, Tuy, Santos at Esclabanan. Yung kay Russell ay gayon din. Ano? Kumikiling sa Pilipino dahil ang ginawa niya, pinag-aralan niya yung grade 3 at grade 4 sa Rizal at nakakuha siya ng significant advantage ng Pilipino sa isang grade level. Arithmetic ang pinag-aralan nito. Tapos, malinaw na wikang Ingles, meron po tayong question mark dun sa pag-aaral ni Davis dahil sa nabanggit na natin kanina na parang nakaligtaan yung pagpapantay, ng striktong pagpapantay ng dalawang grupo at hindi makabuluhan ang pagkakaiba sa tatlong pag-aaral. Okay. Kung wala pong katanungan, tumungo na po tayo ngayon dun sa mga kaugnay na pag-aaral. Ang babanggitin ko lang dito po ay 4, no? Nakikita niyo po ang 3 dito sa screen ngayon. Yung una ay pag-aaral ng UP Science Education Center. Ang tawag na po sa science sa UP SEC ngayon ay ISMED, Institute of Science and Mathematics Education. Tulad po siguro ng alam ng ilan sa inyo, no? Nag-aral sila noong 1974. Pinag-aralan nila ang pangalan po ng proyekto nila ay Words in Science Philippines. Ito po ay kinasangkutan ng malaking sample, 40,837 tulad nakikita ninyo. Pinag-aralan po ang 787 na mga salitang Ingles na di-technical na ginagamit sa agham at matematika. Ito po ang mga, ano po ang mga salitang ito? Mga maibibigay natin na halimbawa dito, siguro mga corresponding, opposite, minute, exploratory, mga ganyan pong klaseng salita. Ano po? At pinag-aralan po nila ang mga fourth-year high school students, no? Sa Luzon, sa Visaya at sa Mindanao. Ang nakita po nila, ang nauunawaan po ng mga estudyante, ito po ang mean percentage ng mga estudyante, 54 sa Luzon, 48 sa Kabisayaan at 50 sa Mindanao. Kalahati po ang naintindihan. Ngayon, siguro dapat medyo imagine natin, paano kaya yan? Ano? Marami sa atin ang nagkaroon ng karanasan sa pag-aaral ng foreign language. Nag-aaral siguro tayo ng Kastila, ng German, ng French, ng Japanese, ng Korean, etc. Meron tayong kaunting kakayahan dito sa foreign language. No? Kung masasabi natin meron tayong nakakaintindi tayo ng 50%. No? Parang ganun po yung sitwasyon ng mga fourth-year high school students. Yun ang kanilang ginagamit sa pag-unawa ng agham at matematika. 50%. Noong pong 1983, inulit o hindi inulit, pero ginawa ng UP Science Education Center, yun namang katumbas na pag-aaral o katapat na pag-aaral sa elementarya, no? Words in Elementary Science ang pangalan ng proyekto. Malaki din ang sample, halos 30,000. 385 na mga salita ang pinag-aralan. Ganun din po, di technical, no? At ang resulta, dito naman po, pinag-aralan nila yung mga estudyante sa pribadong paaralan at sa
pampublikong paaralan, nakita nila na sa pribadong paaralan, 78% po ang average percentage ng naalam. Pero sa publikong paaralan, 50%. Sa madaling salita, parang pareho rin doon sa nakita nila 9 years earlier sa kanilang pag-aaral sa fourth year high school. Yung pong pangatlong pag-aaral ay nanggaling sa Monroe Commission. Natatandaan niyo po siguro, merong nakakaalam sa atin na ang Monroe Commission ang siyang inatasan ng gobyernong Amerikano, ng Commonwealth Government, noong towards 1925, mga 1924, inatasan itong komisyon na to na pag-aralan ang Philippine educational system, no? Dahil merong tinatag ng mga Amerikano yung sistemang pang-edukasyon sa Pilipinas noong sinakop nila tayo noong 1900s at matapos ang 1/4 of a century, tinitingnan nila kung ano ang resulta ng kanilang eksperimento, no? Eksperimento dahil hindi pangkaraniwan yun. Well, kung nasakop yung isang bansa, pero ginagamit mo yung wika ng nananakop, no? Pero alam nila, dahil educators ang mga ito, na hindi madali. No? Parang eksperimento yan. Matututo ba ang mga Pilipino? Natuto ba ang mga Pilipino sa loob ng 25 taon gayong Ingles ang ginamit na ibang-iba sa kanilang wikang alam? Malaki po ang sample size, 32,000. Nagulat ako nung nakita ko yung libro nito tungkol dito. Gumagawa na pala sila ng mga ganong pag-aaral noon. Ano? Masisipag talaga ang mga Amerikano. 32,000, 24 na probinsya. Ang nakita nila, ang kakayahan sa pagbabasa ng Ingles na mga nasa fourth year high school ay kapantay ng kakayahan ng mga nasa grade 5 sa Amerika. Okay. Ang pang-apat po na titingnan natin ng mabilisan ay ang resulta na kilalang-kilala o narinig nating madalas, no? Naririnig natin hanggang sa ngayon, yung resulta ng PISA, Program for International Student Assessment, na unang nilahukan ng Pilipinas noong 2018 pero linahukan natin ulit noong 2022. Ito po ang PISA po ay sinusukat ang natutunan ng mga estudyanteng 15 taon, ano? Karaniwan po sila po ay nasa grade 10. At sinusukat ang kakayahan sa reading, math at science, no? At noong 2018 sa 78 bansa ang Pilipinas, alam natin siguro to, kahuli-hulihan tayo sa reading kasama ng Dominican Republic at pangalawa sa dulo sa math at sa science. No? Ito po ang 2022 results. Itong nasa kanan, mula 78 naging 81 po yung lumahok. No? Merong mga nagpalit din. Tapos kung titingnan po natin ang standard score, kung ihahambing natin, hindi masyadong nagbago ang standard score. No? At kung titingnan po natin ang rango at kung ilan ang mas mababa sa atin, hindi rin masyadong nagbago. Merong kaunting improvement. No? So, noong 2022, sa reading, 2 bansa ang mas mababa sa atin. Sa math, 5 bansa ang mas mababa sa atin. At sa science, 1 bansa ang mas mababa sa atin. Sa madaling salita, nandun tayo sa 77 to 80 ang ating rank. No? Okay, so kung babasahin natin yung country report, no, sinasabi na actually itong pagbabago sa rango at kaunting pagtaas ng score, tumaas tayo dito, dito at dito bumaba tayo ng kaunti. Actually halos walang pa niyan. Negligible, practically no change mula 2018. Okay. So, um,
pwede natin sigurong kung titingnan natin itong um, mga resultang ito, no? Pwede nating tanungin, bakit yung mas nakahihigit yung Pilipino, mga wikang Pilipino sa Ingles, baka mas madaling maunawaan yon. Pero bakit napaka-aba ng ating resulta sa Ingles, no? Yung nakita nating ito yung pang-apat, yung WISP, yung WELS, yung fourth year, yung sa elementary school, yung Monroe Commission. Bakit napakababa ng resulta natin sa Ingles? Actually, ang PISA mismo ay may haka-haka kung bakit ganito, no? Um, Tinatanong nila, bahagi sa questionnaire na sinasagutan ng mga kalahok, tinatanong nila, ano ang sinasalita mo sa bahay, no, na wika? Kasi iniisip nila na siguro yung mga estudyante na ang wika sa bahay hindi yung wikang panturo, maaaring mas mababa ang resulta, no? Kasi ito parang kanito, supposedly ang PISA, ginagawa ito ng OECD, no, para tulungan ang mga gobyerno na pag-aralan yung kanilang sistema at malaman kung bakit maganda ang pakita o bakit hindi maganda ang pakita. So dito parang lumalabas na ang isang hypothesis ng PISA ay kapag merong mismatch, no, doon sa wika ng bata at yung ginagamit na wikang panturo, maaring hindi masyadong maganda yung resulta. So itong figure na ito, students who do not speak the language of instruction at home, no, based on students' reports about what language they speak at home most of the time, makikita natin nakalista ang mga bansa rito. Dito sa kanan makikita natin yung mga top notchers, no? China, Korea, Japan. Nandito sila sa pinaka bottom ng pan. Kasi ang pagkakalista nito, yung pinakamalaking porsyento na hindi nagsasalita ng wikang panturo. Ang pinakamataas po, di ko alam kung nakikita ninyo, Lebanon, no? Ang pangalawa po ay Philippines. At yung ating horizontal bar ay nakatapat sa dito po sa x-axis sa ibaba, narito po yung porsyento. At dito po, nilakihan ko, nariyan po tayo. Ito po tayo, Philippines, at nasa mga bandang 93% po. 93% ng ating mga batang Pilipino ay hindi nagsasalita ng Ingles. Siguro naman hindi tayo nagugulat doon, no? Alam natin na kakaunti lamang, 7% ayon dito, ang nagsasalita ng Ingles sa bahay o nagsasabing Ingles ang kanilang karaniwang ginagamit sa bahay. Ang katunayan po, hindi hindi lamang sa PISA nakita ito. Maliban sa PISA, lumahok din tayo o lumalahok din tayo sa Trends in International Mathematics and Science Study o yung TIMSS, no? Lumahok tayo noong 2019 at ito po yung huling paglahok natin. Ito ata yung huling edition. Dito po ay 64 na bansa, 64 countries ang nag-participate. Ulit, ang Ingles ang wikang ginamit sa pagtatasa para sa Pilipinas. Tayo po daw ang pumili noon. Totoo naman. Tayo ang pumili noon, yung Bureau of Department of Education. Ito po ang ginamit na wika nga para dun sa test. At lumabas po ng kahuli-hulihan tayo sa science at math. Absolute last sa 64. Tapos yung pangatlo, nababanggitin ko, yung Southeast Asia Primary Learning Metrics, CPLM, 2019 po ito din. Sa grade 5 naman po ito, sa simula ng grade 5. Ang team sa dulo ng grade 4, ito simula ng grade 5. So halos sabay lang. 6 na bansa, Southeast Asia po ito, no? ASEAN countries. Tapos, English din ang ginamit para sa atin. Lumabas na ika-5 tayo sa reading, ika-4 sa writing, at tie tayo para sa ika-5 at ika-4 na pwesto, 4th, 5th place sa math. Karango natin ang Myanmar.
Okay. Ngayon, tingnan po natin ang ito po, no? Exhibit 5.1, galing po ito sa TIMSS. Languages used for TIMSS 2019 Grade 4 Assessment Instruments. Ano po ang ginamit na language of assessment? Narito po sa second column, ano? Makikita natin na ang gumamit lang ng Ingles, alin-aling bansa? Australia, ah, ano pa? Canada. Pero ang Canada, Bahrain. Pero gumamit din ang Bahrain ng Arabic. Alright? Ang Canada gumamit din ng Ingles, pero gumamit din ng French. Well, alam natin na bilingual ang Canada. Meron talagang bahaging Ingles at Pranses, no? Etc. Tapos tinignan ko po yung sa atin. Ito po yung Exhibit 5.2. Languages used for the teams, less difficult mathematics assessment. Nandun pala tayo sa grupo na yon. Ito po yung mga bansa. Ano? Alin po ang gumamit ng Ingles? Kuwait. Pero Arabic at English ang ginamit ng Kuwait. Ano pa? Pakistan. Pero gumamit din ng Pakistan ng Urdu at Sindhi. Ito tayo, Pilipinas. Yung ibang mga bansa, hindi po ang English ang ginamit. Albanian sa Albania, Bosnian, Croatian, Serbian sa Bosnia and Herzegovina. Ito po ang trend, no? Ginagamit nila yung wika na naintindihan ng kanilang mga bata. Ito po yung bandang huli ng kwan, kinopya ko din sa Saudi Arabia, English at Arabic. At sa South Africa, English at Afrikaans. Tayo lang ang gumamit ng English lang talaga. Finally, itong sa CPLM. Ito po ang languages of instruction ng 6 na bansa. No? So sa Cambodia, Khmer, ginagamit mula grade 1 hanggang grade 6. Sa Laos, ginagamit ito hanggang grade 5. Sa Malaysia, Chinese, Malay at Tamil. Sa Myanmar, hanggang grade 5 Myanmar ang ginagamit. Sa Pilipinas, grade 1 to 3 mother tongue. No? Pagkatapos, grade 4 at 5 hanggang grade 6, Filipino and English. Tinest po tayo sa grade 5. Sa Vietnam, Vietnamese hanggang grade 5. Ito po ang resulta. So, percentage of grade 5 children by language of instruction and testing spoken at home. So, ito po yung porsyento ng mga estudyante na nagsasalita noong wikang ginamit para sa testing at sa pagtuturo, no? Sa Cambodia, 90%, sa Laos, 60%, sa Malaysia, 82%, sa Myanmar, 75%, sa Pilipinas, 6%. Well, ito rin yung resultang nakita natin sa PISA actually. Sa Vietnam, 90%. Okay. Ang totoo po, ito pong problema sa gamit ng wikang Ingles ay nakita na ng Monroe Commission noon pong ginawa nila ang kanilang ulat, no? Ito pong dalawang huling slide ko galing sa kanila. Ito po yung kanilang unang chapter, no? Na dahil nga hindi masyadong maganda ang naging resulta nitong nung kanilang pag-aaral, no? Medyo nagbibigay sila ng prefatory statements para siguro hindi masyadong magitla at ma-discourage yung mga opisyal ng Commonwealth government. Ito po ang kanilang sinabi para ihanda yung kung ano yung susunod, no? The findings can be interpreted properly only in the light of the fullest appreciation of the difficulties which have confronted the Bureau of Education. The difficulties which have beset it have been many, but no other single difficulty has been so great as that of overcoming the foreign language handicap. A quarter of a century ago, the officials who undertook to solve the Philippine problem concluded that the greatest need of the people was a unifying language. Whether rightly or wrongly, they decided against the widespread use of any one or several of the dialects and began to organize instruction in English. From that day to this,
all educational problems in the Philippines have been foreign language problems. So ang tinutukoy po nila siguro dito yung problema sa yung kakayahan ng teachers, yung pagte-train ng teachers, yung budget para sa pagte-train sa kanila, disciplinal problems ng mga estudyante, yung dropout rate, etc. No? At the outset, therefore, the American pioneers took upon themselves a Herculean task, the dual role of teaching a people a foreign language and at the same time of giving them a broad education through it. So sabay, natututo ng wika at ginagamit yon para makatuto ng content. No? No other country has ever attempted to carry such a load. We are measuring here for the first time the results of a nationwide attempt to solve a problem that is tremendously difficult. The foreign language handicap, therefore, is from the start a serious obstacle to success in teaching. From the day a Filipino child enters the school, he is confronted by the double necessity of mastering a strange tongue and of carrying on schoolwork in it. At no time in his career does he encounter the single task of studying in his mother tongue. He is required to learn to read, not in Visayan, not in Tagalog, not in Ilocano, not in Bicol, but in English. Dito ko na muna po tatapusin ang aking paghahayag at baka po meron pa po akong ibang mga slides. Kung meron pong katanungan na pwedeng maliwanagan gamit yung iba, papakita ko. Pero for the meantime, yan na lang po muna. Ako, Sir Greg, maraming salamat po sa napaka eye-opening po na topic. Ang dami ko pong natutunan at ang dami pong datos talaga lang papakita ng importansya ng pagpapahalaga at paggamit ng sariling wika. Ngayon po, i-open na po natin ang floor sa ating pong mga panauhin, attendees. Sa mga ayaw pong magsalita sa Zoom, pwede niyo pong i-type yung mga questions niyo po dito po sa chat box. And we're going to start po kay Sir Cesar. Sir, ano pong tanong po natin? Hi, Cesar. Yeah, Greg, una muna binabati kita sa iyong malinaw at malumanay na pagpapahayag. Salamat. Palagi kitang napapakinggan malinaw at malumanay. Hindi ko alam kung paano ka magalit eh. Ang tanong ko ganito, no? Kasi hindi itong pangunang pakinig ko sa mga minumungkahi mo. Yun nga, ang mungkahi ko sa iyo na, meron na bang advocacy groups na isinusugod itong kahalagahan ng mother tongue, ano? Sa tingin ko, hindi ka mahihirapan dito kung mag-umpisa ka sa local areas eh, iba't ibang mother tongue eh, no? So yun, meron bang advocacy groups, ano? Ikalawa, kadagit nito, yung bang ipinaliwanag mo, pwedeng ilagay para sa layman. Kasi parang ano eh, thesis defense yung ano mo eh, matindi yung presentation, pero malinaw at malumanay, no? So una muna yung advocacy groups, pangalawa, meron bang pagsusulat, no? In fact, ididikit ko ito, baka meron ng website, ano? So yun, tatlong yun muna, no? Actually, Cesar, merong advocacy group. Meron kaming Facebook group na tinitingnan o sinusundan ito, sinusubaybayan yung mother tongue based multilingual education, ano. So meron ito, madalas na nag-uusap-usap. FB group kasi yan. Meron naman. At sa katunayan, meron ang ibabalita ko ay kasi siguro actually merong isang development dito sa bagay na ito na hindi masyadong maganda. Ang Senate po ay passed on third reading at sinubmit na po sa presidente yung kanilang recommendation na bumalik tayo sa sistema ng bilingual education. Sa madaling salita, yung pagtuturo ng mother tongue mula grade 1 hanggang grade 3, tatanggalin na yon at babalik tayo sa bilingual system. Maliban sa yung tinatawag nilang monolingual classrooms, no? Meron silang mga binigay na kondisyon kung saan pwedeng ipagpatuloy yon, pero napakahirap pong
i-satisfy yung kanilang requirements na binigay. So meron, Cesar, sumali ka, dapat ibigay ko sa iyo yung kwan, sumali ka ron o at least matingnan mo yung advocacy group. Tapos tungkol dun sa pagsusulat, siguro kwan nga yan, ano, sige, isang hamon yan na kwan na pwede kong seriously tingnan. Oo. Meron pa akong tanong, Mark, pero baka may ibang gusto magtanong. Ano? Meron pa akong... Sige lang po, sir. As of now, kayo pa lang po ang may tanong. Gagamitin ko sana yung katagang myths eh. Myths, pero hindi tugma. Gagamitin ko siguro yung maling pananaw, ano? Mhm. Siguro yung isip ng mga magulang, dapat matuto ng Ingles para madali silang makapagtrabaho abroad. Mm. Ano? So baka yun nga, siguro kalimutan na muna yung mother tongue o isang tabi muna, pero gumaling sila sa paggamit ng Ingles para sa hanap buhay nila. Oo. Okay. Actually ko naman yun, ano, Cesar. Actually, pwede namang sabihin natin na legitimate yung kwan, yung pag-asa na Maling makapagtrabaho pananaw. abroad para mas malaki yung kita. Pero ang maling pananaw doon actually yung ah, ah, pananaw na kailangan grade 1 pa lang English na kagad ang gagamitin. Yung mas matagal mong ginagamit, mas natututo ka. Actually, hindi ganun ang pinapakita ng research. Tinatawag yan na myth ni Richard Tucker, isang napakalaking pangalan sa language and education. Isang myth daw yan. Hindi totoo na habang mas matagal mong ginagamit yung wika, mas magiging matatas ka doon. Depende kung kailan mo ipapasok. Di ba? Kasi nga, kung ipasok mo mula grade 1, ano nangyayari? Walang naiintindihan ng bata. Yan ang naging problema ng ito. Nakita natin, dumating ng fourth year high school, kalahati lang naiintindihan. Yan yung mga bata na dumaan sa sistema kung saan grade 1 pa lang, English na kagad ang ginagamit. Wala na, ang dami nang hindi nakasunod. Oo, pero kung ipapasok mo yan at later grades, ito yung sinasabi ng mother tongue-based multilingual education, yun munang naiintindihan ng bata. Tapos mula ron, kamukha nung pinakita sa pan, di ba? Sa Lubwagan, mas natuto ng Ingles ng mas mabuti yung mga bata na lilubwagin ang ginamit para matuto ng Ingles. No? So hindi nasa tagal yan. Dapat ang importante, simulan mo doon sa naiintindihan, tapos akayin mo yung bata, no? Na matutunan yung English, yung math, yung science, kung ano man, di ba? Doon sa wikang, simulan mo doon sa wikang naiintindihan niya. Sige, panghuling tanong ko, Greg, Mm. sa mga pagsusulit ng pangmundo or international testing, kung hindi Mm. English ang gagamitin, anong gagamitin ng lingwahe? Pilipino? Di ba? May iba-iba tayong local Oh. dialects. So, inaasahan ba natin na sa Pilipino susugod yung mga mag-aaral natin? Well, ako actually ang position ko diyan sa international assessments ganito. Pwede ba, wag muna tayong mag-participate. Kasi 'di ba, ang alam nakikita naman natin napakasama ng ating performance na ang dahilan naman hindi dahil sa ang mga bata natin ay walang nalalaman. Kasi paniniwalaan mo yung lumalabas diyan, parang maniniwala ka ba na mga bata natin marunong makakagawa ng ginagawa nila? Hindi naman mga idiots yung mga nakikita natin dito, no? Ang kwan lang nga doon hindi nila alam yung wikang ginagamit sa test, at totoo rin na hindi sila masyadong natuto dahil ang ginamit yung hindi nila naunawaan na wika, hindi ba? So meron naman tayong may local testing naman tayo Tingnan muna natin doon sa ilang taon. Wag tayong sasali kaagad. Ang laki-laki ng ginagasta natin pera diyan, pagkatapos alam naman natin kung ano yung lalabas. At alam natin na hindi yon accurate reflection ng kakayahan ng ating mga bata. So, meron akong mga kakilala, no, na ang kanila, ang ina-advocate nila, as a matter of fact, mukhang ang mangyayari sa CPLM, yung pangatlong binanggit ko sa Southeast Asia, magiging Filipino and English. Pero siguro ang kwan din doon, kasi hindi rin ganong kasanay ang mga bata na sumagot sa Filipino, o hindi natin masasabi na ang pagtuturo sa Filipino ang ganong kahusay, no?
alam natin siguro na maraming lugar ang ginagamit na Filipino napakalalim, no, na gumagamit ng mga salita na hindi naman talaga ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. So, yung mga bagay na yan dapat pang paghusayin. Tapos kapag mahusay na talaga ang wikang panturo natin, naman matatrack naman yan ng mga researchers eh. No? Doon tayo sumali sa international assessment. Makita natin, mag-benchmark tayo. Makita natin kung talagang okay na yung ating mga ginagawa. So, ang tingin ko napaka-importante ng papel ng mga mananaliksik, no? Kasi ito yung isang bagay na pwede talagang subaybayan. Pangmatagalang proyekto 'yan eh. 'Di ba? Kaya yun nga, ako NRCP ako, ang tingin ko ang NRCP 5,000 ang membro nan all over the Philippines, no? Pwedeng tingnan yung iba't ibang probinsya, no? At tingnan kung paano ang progreso dito sa paggamit ng mga local languages sa pagtuturo. May tanong pa ako pero Mark, ayoko. O sige lang po, sir. Sige po, Sir Cesar. Okay. Greg, tanong ko lang. Hmm. Kamusta yung mga guro? Ano, Oo. anong kakayahan nila at saka motibasyon? Ano? Oo. Well, definitely mataas pa rin ang prestigyo ng Ingles eh, no. Kaya siguro kung baga pinaka-enthusiastic ang mga teachers natin na maging mahusay sa pagtuturo ng Ingles. Pero mataas na rin ang prestigyo ng Filipino actually. Tumaas na rin ito, no. Pinapakita ito ng mga pag-aaral at kaya tumataas na rin 'yon. Ang dapat nating huwag kalimutan ay ang mga teachers natin. Kasi siguro pwede nating sabihin na sa anumang bansa, merong 10 to 20% na talagang academically inclined, no? Baka marami sa atin dito nababahagi doon sa 10 to 20% na eventually natututo ng foreign language na may kakayahan na tayo sa English, di ba? At a certain level, pero yung karamihan hindi naman ganun kahusay, no? Pero kung sabihin mo, bahagi ka ng top 80%, itong aasahan mo na itong mga nandito sa 30th, 40th percentile, dapat produktibo pa rin sila, hindi ba? O kahit na siguro baka hirap na talaga yung bottom 5%. Pero yung iba, 95%, malaki dapat ang asahan mo diyan, hindi ba? Kaya yung mga teachers natin, maraming mga nagiging teachers natin tulad din sa ibang mga propesyon, no, na hindi ganong kagaling sa Ingles, no? Kaya paano natin malaki ang pangangailangan natin sa Hindi ito particular sa mga teachers lang, no? Pero tulad ng sa ibang propesyon, ang karamihan dun sa mga nandoon ay hanggang doon lang ang kakayahan sa English. So paano nating aasahan na sila turuan nila ang mga bata? 'Di ba? Kaya ito ang dahilan kung bakit sa mga eskwelahan natin, puro tayo memorize. 'Di ba? Memorize tayo ng memorize. Dahil mismong yung mga teachers natin, hindi sila makawala doon sa libro. Mas madali sa kanilang sabihin sa mga estudyante, memorizein mo yan. Tapos may recitation tayo, magte-test tayo. 'Di ba? So, mismong ang mga teachers natin, mas magiging epektibo kung ang gagamitin natin Filipino. Actually, doon sa mga resulta, makikita natin, no, kung ihahambing natin ang Filipino at English, mas madali ang Filipino sa English para sa mga Pilipino, hindi ba? Kasi magkakaugnay ang mga wikang Pilipino eh. So, ganun din at saka hindi lamang 'yon, yung pagsusulat ng mga libro, ang mga teachers natin na makapagsusulat ng mga libro, 'di ba? Para sa mga sa elementary level o kahit sa high school at sa college, kung hindi kakailanganin na English ang gagamitin. Sinabi ito ni Hasmin Acuña. Ewan ko kung may nakakakilala sa inyo. Si Hasmin Acuña nagtrabaho sa Science Education Center, no? Retirado na siya ngayon. Pero sa isang papel na kanyang sinulat, sinabi niya na sinubukan daw nila sa Science Education Center na pagsulatin ang mga teachers ng modules in Filipino at kayang-kaya ng mga teachers.
So lalo pa siguro yung mga subject matter teachers ito, no? Siyempre baka meron pang mas may kakayahan dun sa mga teachers. Pero kahit teachers lang kayang magsulat ng modules kapag walang obstacle, kung walang hadlang na wika. Pero kung hihingin mo na sa English isusulat yan, yung mismong ating pagpapublish, di ba? Maraming hindi nakakapag-publish dahil sa kakulangan sa mastery ng English. Pero sa kaalaman, sigurado ako mas malaki kesa dun sa mga nakapagpapublish sa English ang makapagbabahagi ng kanilang kaalaman sa kanilang mga expertise. Ah, So, Huling tanong. Sa Senado, sino yung mga senador na nagtulak ng dual? Sino yung yan? alam mo, ang nakakalungkot doon, lumabas na ang vote daw ay unanimous, no? Oh. Pero ganito, ibabanggitin ko to. Kinausap namin yung staff ni Risa Ontiveros na nakatutok dito sa bagay na ito. Ang sabi nila, ang impression na nakuha ko parang ganito eh. Siguro para sa mga senador, lalo na sa kasalukuyang panahon, hindi top priority itong bagay na ito. Kaya parang, o sige, ang tingin ko parang sa kanila yung bigayan, no? O sige, bill mo yan, sige. Hindi ako mag-o-object. Kung hindi very heavy yung kwan, hindi very emotionally o malaki yung stakes para dun sa senador, hindi mag-o-object. Sige, okay lang. Ganyan. Siguro lalo na't nakita nila na pwede naman palang doon sa ibang lugar pwedeng ipagpatuloy, parang ganyan. Pero ang sinabi sa amin ng staff, sabi sa amin, hindi kayo dumating sa amin ng mas maaga eh. In other words, hinihintay nila, yun nga, yung mga tao na sana nakapag-input sa kanila. Alam mo, nag-attend ako, no? At saka yung mga kasama ko, nag-attend kami ng Senate hearings. Nag-attend kami ng lower house hearings. Kaya ang laki ng disappointment namin na ginawa ito ni Sherwin Gatchalian. Kasi nung mga hearings, parang medyo may konting reasonableness, no? Yung kanilang pakikinig doon sa aming posisyon. Hinayag ko ito doon sa kwan. Pero in the end, yun din, parang iisipin mo, bakit? Ano iniisip nila? Pero ang pinapakita lang nun, hindi nila alam yung research. Hindi nila alam yung research. Or, Gabangin natin ang SUC sa UP. oo, yun nga. Yung Mga nalaman. professor sa SUC sa UP. Okay. Maraming salamat. Tatahimik na ako. Salamat sa isa. Salamat po, Sir Cesar, sa inyong pong pagbabahagi ng mga katanungan at sa pagpapaliwanag naman po ni Sir Greg. Maraming salamat din po. So, madako naman po tayo dito po sa ating question sa ating pong chat box. Galing po kay anonymous attendee. Hi Sir, I am a mathematics and science teaching student in UPLB who works on my special problem entitled Developing and Evaluating of Translanguaging-based self-learning module on cell division on grade 7 student. Do you think po that it will be better to encourage teachers, experts, and staff of DepEd to create a learning material such as modules written in Taglish to better support the comprehension and understanding of the students to the concepts? Um, yung tinatawag nilang translanguaging kasi yan no, na isang bagong movement sa linguistics siguro ang magandang approach diyan yun nga pag-aralan kung gaano ka-effective, no? The best approach really is an empirical one. Tingnan natin kung gaano ang magiging kahigtan nito sa pagka-epektibo, no? Pero ang tingin ko kasi bilang mga guro, no, maganda rin na maging modelo tayo, no? Kailangan lang naman ng kaunting extra effort para nang sa ganon ay magamit natin ng maganda, no? Meron din kasi ang wika kasi kwan din yan may mystic din ang wika hindi ba? Na gusto natin hangga't maaari kung kaya naman natin pagandahin natin yung gamit natin. Pero totoo na napakahalaga nung pagka-epektibo nito sa pag-uunawa, no?
So, maaring baka sa simula, Taglish yung gamitin na modules, no? Pero later on, baka yung mismo mga estudyante ay mahikayat na magsulat ng mas mas maganda na mga bersyon ng kanilang mga dinedevelop. Alam mo sir, napansin ko din po na yung mga bansa na gumagamit at tumatangkilik ng kanilang sariling lingwahe na hindi po nakadepende sa English, napansin ko po na maunlad po ang kanilang ekonomiya. Isa na po dyan is Germany, France, at Japan. Actually, sir, di po sila nag-i-English pero ang yayaman po nila. Sa palagay niyo ba, sir, matatranslate din po kaya yung ganong klase ng pamumuhay sa atin kung tayo po ay gagamit ng purong Tagalog o Filipino o lingwahe po nating natural? Wala akong duda. No? Alam mo kasi ang pag ginamit natin ng Filipino, ang mga wikang Pilipino, it will unleash creative energies, no? Talagang sa tingin ko mas makapag-aambag ang mga tao kapag ang ginamit natin ang mga wika natin, no? At ang actually conservative ang pinopropose ng mga advocates tulad ko ng mother tongue. Ito ay gamitin ang mother tongue sa elementarya. Pero hindi tayo, siguro tayong lahat, hindi naman tayo laban, no, sa paggamit ng Ingles, no? Pero ang sinasabi natin, gamitin natin yung wikang alam natin para matuto ng Ingles. Hindi yung grade 1 pa lang English na agad. Mariosep, di ba? Hindi, idadagdag ko pa doon ang Vietnam, Mark, doon sa mga nabanggit mo, Thailand, no? At Indonesia, ang Indonesia, alam natin siguro na bumubulusok ang ekonomiya ng Indonesia sa ngayon. At yun na, ang Vietnam, ang isang bansa, no, na napakalaki ng progreso na nakamit dahil sa paggamit nila. Kasi mas marami kang mas marami kang na nakakalahok ng mabuti dun sa mga proyekto, iba't ibang proyekto ng mga komunidad. Kaya nga dito sa Future Earth, sa tingin ko, napakahalaga no, na ang ginagamit natin na wika, yung naintindihan ng mga bata. Paano natin silang hihikayating tama yung maging attitude nila sa gamit ng plastic, di ba? Yung tamang pagkain, etc. Yung mga ibang behaviors na gusto nating i-promote kung hindi nila naiintindihan itong mga bagay na to. Di ba? Actually, sir, agree ako doon sa sinabi nyo na dapat ituro muna yung language o yung ating mother tongue sa elementary. Kasi tanda ko dati, bago ako matuto ng English, kailangan ko muna i-translate yung Filipino, ano ba katumbas na sa English, para makabuo ako ng kompletong thought in Mm. English. So, sir, Mm. tama po yung obserbasyon nyo po na ituro muna sa level ng mga elementarya ang mother tongue bago po tayo mag-jump sa banyagang wika. Oo. Kung iisipin natin yung sarili nating karanasan, ako halimbawa, nakakapagsalita ako, nakakaintindi na ako ng Ingles nung nasa elementarya. Pero yung pagsasalita, siguro first year high school na ako o second year high school na nakapagsasalita na ako ng Ingles. No? Bago nun, passive lang. Kung titingnan mo sa ibang bansa, grade 1 pa lang, ang dami ng kwento ng bata. Di ba? Kung pwede siya magsalita. Pero tayo, hindi. Kita mo ang mga batang Pilipino, tikom ang bibig sa kwan. Hindi nagsasalita, di ba? Maliban na lang kasi kailangan ka magbayad ng fine or kwan, no? So, kapag ginagawa pa siguro 'yon. Kaya isa siguro ding dahilan nito kung bakit ang bullying, lumabas ito sa 2018 PISA, ang daming Pilipinong nagsasabing hindi sila masaya sa eskwelahan dahil nabubully sila. Mag-iisipin natin at saka nabobore sila. Hindi positive ang experience. Kung iisipin mo, bakit kaya ganon, ano? Kung iisipin mo yung sitwasyon ng karamihan ng mga batang Pilipino na naintindihan lang nila kalahati nung nangyayari sa classroom, no? Fun ba 'yon? Matutuwa ka ba nun kung kalahati lang naintindihan mo? After a while, no, kahit pa napakasipag mong estudyante, masasakit ang ulo mo kung sisikapin mong maunawaan yung naintindihan mo na kalahati lang, I mean, na
na i-retain mo yung kalahati lang yung naiintindihan mo. After a while, kakalas ka na, no? Kung ano-ano na iisipin mo at magto-talking ka na, no? O tatawagin ka ng teacher, hindi mo alam ang sagot, kaya kakasawang ka ng mga iba. Masaya ba yun? Saka sir, malungkot din po sa bansa po natin na ang whether tanggapin naman natin o hindi, sir, basihan po ng mga tao ang pagtingin ng talino kung ikaw ay marunong mag-Ingles. Which is, Hmm. sir, I think mali. So, Yun. sir, ngayon po, sir, dako po lang ako sa question po natin dito sa ating attendees, si Jane Reyes. Sir, ito, relate ako dito eh. Bakit po mas mahirap pag-aralan ang Pilipino bilang wika kaysa Ingles kahit sa Pilipino ang salita natin sa bahay? Mahirap rin po magsalita ng tuwid sa Pilipino na walang halong Ingles. Well, hindi yan ang pinapakita ng kwan. Yun lang lahat ng pinakita kong pag-aaral, ano? 'Di ba ang lumalabas doon, mas madaling matutunan ang Filipino. Ang kung anong inaaral natin sa Filipino, mas natututunan natin. Ah, ang mahalaga siguro, ito ang kahalagahan ng datos, no? Kapag ang tiningnan lang natin yung sarili nating karanasan at yung karanasan ng mga pinsan natin, mga kaibigan natin, yung mga kapitbahay natin, maaaring hindi yun ang kabuuan. Kaya mas madali dapat matutunan ang Filipino kasi magkakaugnay ang mga kwan. Ano? Merong anekdota, sinasabi noon natatandaan ko may professor ako na nagsasabi na ang kwan daw, pag pumunta ka sa ibang lugar sa Pilipinas, no? Pumunta ka sa ibang lugar, sa loob ng 3 buwan, alam mo na yung wika na yon. Kasi nga, same language family malaking pagkakatulad, di ba? Kaya siguro hindi, baka may ibang factors na pumapasok kung bakit nagiging mahirap para sa isang bata. Mas madali yung Ingles kasi siguro sa YouTube, no? Kung may access yung bata sa YouTube tapos naririnig din na niya sa kapaligiran niya, mas madali siyang matuto sa YouTube. Pero yun nga, depende yon. Pero pag papantayin mo lahat ng factors, mas madali matuto sa pan. So, merong ibang factors na pumapasok na magpapakita o na magiging resulta noon mas madali unawain yung test. Pero sa karamihan ng mga batang Pilipino, mas madali ang pan. Ito ang sinasabi sa atin ng pananaliksik. Siguro sir, i-relate ko lang. Siguro ang ibig sabihin ng ating nagtanong is yung Filipino as a subject. Kasi sir ako, dati din nahirapan din ako mga grade 2, grade 3. Lalo na Ah, yung parts of the sentence. Pag mm. sinabi ng teacher ko na pang-abay, pandiwa, pang-angkop, panlapi, kailangan ko muna siyang isipin, ano ba yung pandiwa in English? Saka ko lang siya maiintindihan. So Sir Aloy, pabalik ka. yung mga Oh. terms, sir, bawa, pandiwa, ano nga ba uli yun sa English? Saka ko lang siya, sir, maiintindihan. Ito pala yung sa Tagalog. Siguro, sir, Mm. yun ang ibig sabihin nung nagtatanong sa Maaari. atin. Oo, maaari. Actually, yun nga, naririnig ko rin yun nun sa mga pamangkin ko, yung kanilang mga lessons sa ano bang kanyon, araling panlipunan, ang mga salitang ginagamit din nga ng mga napakasinauna. Kailangan din na pasiglahin natin yung ating paggamit ng kwan at siguro iayon sa ah, pagbabago, no? Kamukha nga nung kwan. Ang isang ito naalala ko yung pag-uusap namin ni Doc Luli nung isang araw. Sa tingin ko halimbawa sa pagtuturo ng kwan ng science, no? Hindi kailangang i-translate yung technical terms, no? Mm. Nagturo ako ng kwan ng statistics sa Filipino sa UP, no? Ginagamit ko yung standard deviation, ginagamit ko yung square root, no? Etc. No? Sasabihin ko lang ang standard deviation ay panukat ng pagkakaiba-iba ng mga score. Pag sinabi mo yan, kaagad-agad naintindihan ng Tama, estudyante, sir. no? Kung anong ibig sabihin nun. So, ganun ang kwan. Ganun din siguro sa kwan. Ewan ko lang kung ang ang ibig sabihin nun ay ang verb ay ganyan bang magiging kwan natin. So, in any case, ang importante, yun nga, makahanap, hindi rin dapat
dapat kwan din 'yon, babalansehin din 'yon, ano? Kasi meron ding danger kapag meron ding mga tayong content writer sa Filipino na gusto rin yung napakapuro. Ang Filipino hindi Tagalog, no? Ang tandaan natin na ang Po. Filipino, ang Filipino sa iba't ibang regional na wika. Kaya ang spirit ng Filipino ay inclusivity. Kaya yung paghiram ng Ingles, din yan, ano, bahagi yan ng Filipino. Marami tayong hihiramin na mga salitang Ingles. In the same way na ang Ingles, hindi lang Ingles, Pranses, Aleman, humiram mula sa Latin, di ba? Lalo na yung French, ay yung mga Romance languages na tawagin, ano, Italian, French, Spanish, etc. Salamat po, sir. Madako po tayo dito sa follow-up question po ng ating attendee. To add to my question po, can you explain po further about the teachers you mentioned earlier who really can create a module in Tagalog, but what's the problem po but hindi po itinuloy? Well, actually yung pong binanggit ko kanina, parang ang nangyari po yata noon, ang Science Education Center ay gumawa ng workshop para sa yan. Tingnan kung may kakayahan ng mga teachers, turuan sila gumawa ng modules at tingnan kung kaya nila. So, yun, ang finding nila, kayang-kaya ng mga teachers gumawa. Ngayon, dito sa grupo na binabanggit ko kanina, bilang tugon doon sa tanong ni Cesar, marami ng mga nagawang mga modules sa mga mother tongue, no? Hindi lang sa Tagalog, hindi lang sa Filipino, kundi sa Bisaya, sa Ilocano, sa Kalinga, etc., sa iba-ibang mga wika. Kaya ito yung pinanghihinayangan ng maraming tao na alam kung ano nangyayari sa maraming mga lugar na ito ngang pag-shift sa mother tongue nakapag-udyok sa marami na ilabas yung kanilang creativity sa paggawa ng mga module. So ito tuloy-tuloy ito, no? Kaya kung meron interesado dito sa atin na sumapi dun sa grupo na gumagawa nitong modules, sabihin nyo lang sa akin at kukonekta ko kayo dun sa mga taong gumagawa nito. So nagpapatuloy po ito. O sa ating pong attendees po na nagtanong, ayun po sabi po ni Sir, i-connecta po natin sa kanya para po matugunan yung inyo pong request sa paggawa ng module na Taglish. Ngayon po, punta na po tayo kay Sir Ike. Ay, Sir, Ay, Sir nakamute Greg, po. yes. nakamute. I have 3 questions, no? Mm-mm. Yung una, parang, hindi ba yung Pilipino, yan yung tao. Mhm. Yung Filipino with a P, ay, baliktad pala, baliktad. Ako mismo nalito eh. Yung Filipino with a P, yan yung tao. Mhm. Yung Filipino with an F, yan yung language. Hindi po ba? Okay, oo. Do you agree? Well, sa Ingles, ang Pilipinong tao Filipino. Pero sa atin, totoo na tama. Kung tayo ang pag-uusapan, tayo, Pilipino ang tao, Filipino ang wika. Di ba pwedeng pag-isahin na lang yan? Para hindi nakakalito. Pag-isahin na lang. Oo. Paano? Pareho, pag sinabing Pilipino, tao at salita. At salita. Well, ang dahilan kung bakit ginawang Filipino, 'di ba? Natatandaan natin na kasi nga yung spirit ng Filipino bukas, 'di ba? Sa mga wika sa norte, meron silang F. Sa Ifugao, halimbawa, no? Sa Ivatan, meron silang mga ganong ano ba tawag doon? Fricative sounds. Kaya sinali yung kwan. Oo. Okay. I have a follow-up question, Mark, kung pwede pa, no? Sige po. Yung indigenous peoples, no? Mhm. I think meron silang separate na IP educational system, Correct. no? Correct. Hanggang anong grade ba yon? Well, alam ko hindi ko tiyak kung hanggang anong grade, no? Pero definitely kasama sila dun sa grades 1 to 3
ang ginagamit nila yung kanilang sariling wika. Pero posibleng mas mahigit pa ron sa grade 3. Yeah, I think it should be longer Doc Greg. Kasi disadvantage sila. Lalo na yung hindi bumababa sa bundok. Oo. Wala silang contact sa local language, no? Mm. My third question, magagamit ba natin ito to preserve or restore yung mga endangered dialects? Kasi Magagamit dun natin. sa amin, mayroong isang endangered dialect or language, no, yung Butuanon, na halos kinain na ng Cebuano. But if only maibalik sa curriculum, may laban na mabubuhay pa. Yun po. Merong mga merong mga grupo, halimbawa yung Summer Institute of Linguistics na nabanggit ko kanina, palagay ko magiging interesado sila diyan. At pwede rin magkaroon ng mga grupo ng mga pangkaraniwang mamamayan, kung interesado sila sa bagay na iyon. Simulan 'yon. Siguro ang unang hakbang ay magbuo ng isang club, ng isang samahan, para itaguyod 'yon at makagawa ng mga halimbawa standardizing the orthography ang isang unang hakbang, At mula doon sa mga ganong gawain ay imungkahi na pag-aralan itong muli, ibalik sa curriculum. Kasi yang sa ganyan, Ike, kung kamo kinakain na, ang unang tanong diyan, ilan pa ba ang nagsasalita nito, Pero from the point of view, kasi ayaw natin maging extinct ang mga wika hindi ba? Kaya siguro pwedeng magsimula bilang isang parang heritage group, Pagkatapos noon, pwedeng umunlad 'yan. Merong mga makikinabang definitely yung mga natitirang mga tao na 'yan ang inang wika. So, ang maganda na simulan ang pagbubuo ng grupo para sa wikang 'yan, Butuanon. Ang problem si Sir Greg, siguro mga 4 na barangay na lang ang naiiwan na nagsasalita nun. Mayroon na kaming Facebook group, no? Pero parang we don't know what to do next and where to go. No? Isa pang problem, yung mga speakers nun, hindi na kasi sila considered as indigenous people. Hindi sila registered sa NCIP kasi nawala na yung mga ancestral domain. Ang nabubuhay na lang yung language, yung cuisine, halos yun na lang Halos yun na lang. Ang isa pa sigurong pwedeng puntahan ay yung Komisyon sa Wikang Filipino. Summer Institute of Linguistics at saka Komisyon sa Wikang Filipino. KWF. Okay. Sige, we can try that. Thank you very much. Maraming salamat po, Sir Ike. Sa ating po mga panelists and attendees, it's already 5:18. Meron pa po ba tayong mga questions and inquiries? Ma'am Luli, meron po kayong pahabol na pahayag? Po. So, sir, siguro po... Salamat lang tayo kay Greg. Talagang mabilisan din ito. Ma'am, kahit po mabilisan, ang ganda po ng topic. Ang ganda ng topic. Sobra. Oo, tsaka importante talaga sa ating kalagayan ngayon at ng ating mga kabataan. Opo, ma'am. So, ma'am, with that, meron po nag-raise ng hand. Sino po yun? Doy Romero. Hi, Doy. Si Yes, Miss... Greg. Sige po. Yung television, radio, hindi kaya pwedeng magkaroon ng complementary or supplementary use? Lalo na nakikita ko sa mga bata yung mga children's television. Pati nga yung pagsasalita ng English ngayon, gayang-gaya nila yung tono ng mga Amerikano . Hindi ba? So,
Can that be used systematically as a way of teaching English as an understandable language, even if Filipino is the language in school? Yes, definitely. Okay 'yon. Okay 'yon, ano? Totoo 'yon. Magandang hakbang 'yon. At sa tingin ko ang mahalaga lang talaga, well, unang-una, Juan, ano, ganong ka widespread ang Juan, um, pretty widespread na rin, no? Ang internet ang hindi masyado, no? Pero ang radio and TV, definitely, siguro mas widespread yan. Oo, pwedeng gamitin yon sa pagtuturo ng Ingles. Um, ang kwan lang nga siguro, parang kasi siguro marami rin siguro sa atin medyo natuto rin ng Ingles kapanood ng TV at pakikinig ng radyo, di ba? Sa Sesame sarili Street. nating Di ba? karanasan. Oo. Naging epektibo 'yon. Pero kwan din siguro parang ang gawing mas systematic kasi hindi sapat, no? Hindi sapat. Makita natin 100 years after the Americans came, nanood tayo ng TV, nakinig tayo ng radyo, hanggang doon pa rin. So pero gamiting mas systematic yung pag-uugnay ng ating pagkatuto sa radyo at television is not a bad idea. Yun siguro ang pagtuunan na pansin, kaya yung Senado, they might as well systematically deploy television and radio to teach. Even ako, nakita ko when nandun ako sa Thailand, 6 o'clock in the morning, may nagtuturo ng calculus hindi ba, using radio. So we are overburdening our school system when in fact there are now so many other channels for learning. Mhm. So yon, so yung English, for instance, yung mga English shows, of course you can also have the Tagalog shows or Filipino shows, pero mas gamitin natin. Kasi ngayon patay na halos yung television, wala na yung, di ba, nawala yung ABS-CBN Parang ngayon everybody's depending on cable, but why don't we revive it? Tama po, sir. Oo. Ang mahalaga sa tingin ko, Doy, no, kung gagamitin natin bilang tool ang radio at TV, yun nga, dapat systematically inaaral natin kung paano magawa yun. No? Ang mahirap yung hindi pa, kasi kung ang kamukhang ngayon, ang sitwasyon, wala tayong effective means of teaching English, and yet, sa international assessments, ang ginagamit, English. No? At yun nga, kailangan nating ma-assure, dapat sigurado tayo na natututo ng dapat matutunan ang ating mga bata sa pamamagitan nitong mga possible tools na ito. At wag natin asahan na bago natin matiyak yun through research, natuto sila ng by mere exposure. Ang isa pang nakita ko na multiplier force, yan kayang mga retired people natin, yung mga senior citizens natin, lalo na yung mga naging superintendent, supervisors, teachers, hindi kaya sila pwedeng i-deploy sa mga eskwela o kahit na sa mga barangay para makapagturo ng, lalo na yon yung English and Filipino, na showing that they are interchangeable in teaching concepts. Yeah. Ako personally, gusto kong magbuo ng ganyang grupo dito sa aming subdivision, no? At ako rin nga, siyempre, meron akong mga kaklase na alam ko na mga retirado na rin. Pa, di ba? Na, pwede nating isuggest yan sa ating mga kaibigan. Magandang idea yan. Yeah. Yes, sir. Sir Doy, Sir Greg, sige po, tayo po yung mga maging bayani na ipagtaguyod po ang paggamit po ng ating sariling lingwahe sa paaralan at sa ating pang-araw-araw na pagko-converse. Masasabi ko lang po, sir, na medyo nakakalungkot na
isipin na sa kagustuhan po ng mga Pilipino na maging globally competitive. Sabi po nung bata-bata ako, na kapag magaling ka mag-English, you're gonna be globally competitive. But unfortunately, sabi mga po Sir Greg, base po sa siyensya, base po sa datos, yung kabaligtaran po ang nangyayari. So siguro po babalik po tayo doon po sa kataga ng ating bayani na si Dr. Sersan. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay daig pa sa bulok at malansang isda. Pero bago po natin tapusin, meron pong pahabol na tanong si Sir Ike. Sir Ike? Yes, yung suggestion ni Sir Doy, actually napag-aralan ko din yon. I think ang paraan dyan, bigyan ng college credits or high school credits yung pag-aaral using broadcast media at saka yung pag-recruit o pag-harness ng retired teachers, no? Kasi walang economic value kung walang credits eh. Although nauuso na ngayon yung microcredits na tinatawag. Yeah, good. Oo. Pero wala pa ring masyadong economic value eh, no? As a matter of fact, sa suggestion ni Sir Doy, maraming mga Pilipino na nasa abroad na willing magturo pa, no? But there has to be an incentive. Ako interesado ako dyan kasi meron akong e-learning platform na pwede nang gamitin all the time, anytime, no? But yun ang nakita kong weakness walang economic value except self-learning, no? But it's not enough Oo. Pero Thank you. meron kayang baka pwedeng, 'di ba merong alternative learning system ang DepEd, 'di ba? Na pwede kang makakuha ng high school diploma by passing meron silang exam na kapag maipakita mo na may kaalaman ka ng sapat dito sa mga asignaturang ito, pwede kang bigyan ng high school diploma o baka mahigit pa ron. May ALS, 'di ba? Baka pwedeng Meron nang gumagawa niyan, Sir Greg. Actually, si Father Ben Beltran, yung kanyang convergence theory of learning, gumagamit na siya ng technology at saka online instruction, no? But right now, ang mindset, generally speaking, andun pa rin sa face-to-face, no? At saka mahigpit pa rin ang regulation, no? Naalala ko lang, when I was in UP, meron akong isang elective, English 5, no? Pero tinuro sa Pilipino, si Professor Astorga. So natuto kami, pinag-aralan namin yung Brothers Karamazov in Tagalog, in Filipino. I think ang advantage ng UP because of academic freedom, independent sila sa CHED, di ba? But if only we can give academic freedom to all the SUCs, pwede silang magturo ng any subject in Filipino, including math and sciences and statistics, no? Pwede yun. Even English can be taught in Filipino as it has been proven in UP. Yeah. Yun. Good. Maraming salamat po Sir Ike sa pagbabahagi po ng inyong suggestion and idea. So Sir Greg, gusto ko lang po magpasalamat sir. Masabi ko po sir na sa mga topic na na-discuss namin tungkol sa mining, tungkol sa flood, tungkol sa pollution, sa climate change. Ngayon lang po ako na naka-discuss na kung saan ang topic po ay tungkol sa lengguwahe at kung ano yung napakalaking role na gagampanan niya kung matututunan po natin siyang paglinlangin at pag-ibayuhin at gamitin sa pang-araw-araw, sa pananaliksik at higit sa lahat po sa pagpapaunlad po ng ating bayan. And with that note, gusto ko pong pasalamatan ang lahat sa pagsama sa amin, sa mga panelists and attendees. At next week po, samahan niyo po kami sa isa na naman pong magandang topic na ating po muling pagkasaluhan. And you enjoy the rest of the day and have a great weekend.